Okay, tayo ay tatawag na sa ating mga magpapatotoo. At ang una nating tatawagin ay nanggaling pa sa Binangonan Rizal. Sister Savina Dasio. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ipagpasalamat kay Yahweh El Shaddai ang pagpasa ko po sa Physical Therapy Licensure Exam noon pong February 7 and 8, 2016. Salamat po Lord dahil binigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge para po maipasa yung board exam kahit po nahirapan po ako. Salamat po Lord dahil PTRP na po ako ngayon. Binabalik ko po ang lahat ng papuri at parangal sa inyong dakilang pangalan. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations, sister, ha? Opo. Talagang ikaw ay binigyan ni Lord ng kakaibang karunungan. Opo. At galing naman po, Brother Sam, sa Tansa, Cavite. Sister Salve Bunyi, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Magpapasalamat po ako sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai sapagkat napakabuti po niya sa aming buhay. Nung nakaraan pong overnight po ng December 20, 2014, pinasigaw po tayo ni Brother Mike ng ating kahilingan at isinigaw ko po sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, Yahweh El Shaddai, kung kalooban niyo po na makaalis ang aking brother husband, wala pong placement fee, wala pong salary deduction. At tunay nga po na tinugon ng ating Panginoon ang aking isinigaw. At December 9 po, 2015, nakaalis po ang aking brother husband na wala nga pong placement fee at wala pong salary deduction. Kaya to God be the glory po. At pangalawa po, mula po ang aking pagkabata, may sakit po ako sa balat, skin asthma po. At tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon kasi napakarami ko na pong napuntahan, espesyalista po sa balat. Subalit hindi po ako gumaling. At nagkataon pa po na yung sakit sa balat kong yun, umabot po hanggang sa aking mukha. At kung nakakita po kayo ng aso na may galis, ganun po ang itsura ko po noon at dulo lang po ng ilong ko ang walang sugat. Kaya nung simula po, nung ako po ay inalay ko po ang aking buhay sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai, ito po ako ngayon at pinagaling na po ng ating Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Tunay pong dakila ka po sa amin at tunay po na ikaw pong Diyos na makapangyarihan na may likha ng lahat ng bagay. Thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Praise the Lord. Ayan. Brother Sam, sinabi niya na puro sugat yung kanyang katawan at muka. Pero ngayon, kung titingnan mo, talagang ang Lord, pag nag-restore ng buhay, wala kang makikitang bakas ng mga Amen. lumipas natin. Bagkos napakaganda ni sister. Po? Naalala ko yung sinabi ni Brother Mike nung Friday, kami ay nag-duty, Yan daw, ganyan ay nanggagaling sa maruming dugo na lumalabas sa balat. Kaya kapag ang dugo natin ay marumi pa, ay may mga lalabas na ganyan. Pero kapag ang dugo mo ay tinanggap mo na mula kay Kristo, lilinis na ang buong katauhan. Amen. Praise the Lord. Okay. At ang susunod naman po, Nanggaling naman sa Silang Cavite, Sister Lynn Baksal. praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen, hallelujah po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ang may share ko lang po, talagang himala po ang ginawa po ng yating Yahweh El Shaddai sa akin pong apo. Noong pong October 19, 2015 po, na-confine po siya sa hospital dahil lang po siya po ay na-dengue. At ngayon nga po, na-confine po siya ng megit isang buwan at 3 linggo po kami doon. At yun nga po, 2 linggo po kami sa ICU. Noon po naman na sinabi po ng doktor na nawala daw po ang dengue, pero ang pumalit po ay infection daw po. Ngayon po, ang sabi po sa amin ng doktor, kasi po pagpasok ko po sa ICU, magang-magana po ang aking apo. Pero ang sabi po ng doktor, manalangin na lang daw po. Ang sabi ko po, hindi ko po inaangkin yon dahil po sa salita ng Diyos, akin pong pinanghahawakan. At yun nga po, tunay nga po na buhay ang ating Diyos. At talaga naman po na hanggang ngayon, sinasamahan po kami ni Yahweh El Shaddai. At ang akin pong apo ay nailabas ko na po. At siya po ay magaling na at nakakalakad na po kasi po siya naoperahan ng 3 beses. At sa 10 months pa lang po, naoperahan na po siya. At alam niyo po ba, ang naging bill po namin sa hospital, 800 plus po. Ayaw po kaming palabasin dahil po sa gusto po daw ng doktor, magbigay daw po kami ng cash. Sabi ko po, wala po akong ibibigay na gano'n. Pero thank you Lord dahil po talagang naandiyan si Lord dahil po sa
nakalabas po kami nang wala po akong ibinigay. Kaya talagang, thank you Lord, thank you Jesus, talagang buhay po si Yahweh El Shaddai. Thank you Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Pwede pala yun, ano? Basta manalig ka lang, kahit wala kang pera, ay pwede tayong pagalingin ng ating Panginoon. Amen. Kaya lang, syempre, yung ospital ay medyo naghahanap din sa atin. Pero anyway, yun po ay kilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon sa ginawa Praise the sa Lord. ating kapatid. Hallelujah. At ang susunod po ay galing po ng Lemery, Batangas. Sister Lani Villalobos and Brother Brother Justin Justin Almachar. Almachar. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po mga brothers and sisters. Una din kay Yahweh El Shaddai, Brother Mike and Sister Bilen. Yahweh, parang 3 beses ko na po itong pag-akyat sa stage. Una po, nung pinagaling ninyo ako nung dialysis ko. Ngayon po, 5 years nang hindi ako nagda-dialysis. Tapos po, naipangako ko kay Yahweh na tuwing may gawain ay dadalo ako, pero may mga bagay na inuuna ko. Ako po ay muling pinalo ni Yahweh. Kung ano-ano na pong sakit ang naramdaman ko, hindi makatulog, nagdudumi, nagsusuka, at inuubo. Hanggang sa sabi ko po kay Yahweh, magsishare ako, ta-attend ulit. Hindi po natuloy. Noong pong Tuesday, dapat po magsishare ako, kulang na po sa oras. Tapos po narinig ko yung talk ni Brother Mike na isang babaeng dinudugo, mahipo lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, ay gagaling na siya, na matagal na siyang dinudugo. Kaya naisip ko po na ako po ay muling dumalo at mag-share at ipagpasalamat ko po kay Yahweh. Ngayon po, dahil bawat pagkain ko po, inilalabas ko, sinusuka ko po. Pero po ngayon, hanggang simula po ngayon, hindi ko na sinusuka nang ako ay makapangako na muling a-attend kay Yahweh El Shaddai. Sa ngayon po, magaling na ako. Kaya pinapalik ko ang papurit pasasalamat ko sa inyo, Yahweh El Shaddai. Thank you po. To God be the highest glory. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa kay Yahweh El Shaddai po at sa ating punong lingkod. Ang isi-share ko po ay first time ko pong sumali sa pageant kasi po hindi po ako sanay na rumampa. Mas sanay po ako na umarte sa TV kasi po talent po ako sa ABS. Tapos yun po, una pa lang po, wala na akong award. Tapos sabi ko sa mama ko, Ma, wala yata ako may uuwi na trophy. Pero po, nung nagtatawag na ng top 3, ang dinadasal ko lang po ay 1 + 1 = 3. Lord help me. Tapos nakasali po ako sa top 3. Naging first runner-up po ako. Tunay nga po na pag nagpupuri tayo sa Panginoon ay bibigyan niya tayo ng biyaya. Maraming salamat po. Amen. Glory to Biyaya. God. Opo, Brother Sam, kasi yun po yun 1 + 1 = 3. Na kahit ano po yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, problemang kinakaharap, kapag sinabi po natin yung Magandang hapon po at 1 pinagpalang + 1, magpinagpalang hapon po. At saka Okay. sa ating brother Mike Velarde po, magandang hapon po at sa kanyang mabuting may bahay at saka po sa kanyang mga anak. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Noong 2004 po kasi, nung pinanganak ko po yung aking anak, nasa pamilya po, paglabas po, mahina na po siya dahil po sa sobrang stress po naranasan ko. Nung pinanganak ko po siya, mahina na po siya. Tapos po, nagka-infection po siya sa dugo. 1 buwan po kami sa ospital. Sinalinan po siya ng dugo, mahina po siya. Nung tumawag po yung nurse po sa akin na ang anak ko po nawawala, kaya po nasa incubator na po. Yung panyo po, hinanap ko po sa bag ko, hindi ko po alam, dala ko po yung panyong may Salmo 91. Binasa ko po, binasa po yung hanggang sa magdamag. Nung 3:00 po ng madaling araw, tumawag po ang nurse sa akin. Nagugutom na po pala yung anak ko, dilat na dilat ang mata. Saka po,
Yung dalawa pong kasama sa may bed po, namatay po yung dalawang anak nila, samantala po yung anak ko buhay na buhay. At saka po yung 2014 po, yung kapatid ko, na November 2 po, napilaya naman po, nadulas po siya, napilipit po yung kanyang paa, naputulan po siya ng buto. Nag-text po sa akin, sabi ko, salamat sa Panginoon, pinagpala ako, sabi ko ganun. Yung sabi na po, naoperahan na po siya. Sabi ko, wag yung kinin niya, operahan ka. Sabi ko, ganun. Kasi po, ako lang po isa sa amin. Sa dami po namin magkapatid, ako lang po nag-iitsanay. Sabi ko, basahin, tinext ko po sa kanyang Salmo 91, basahin mo to at saka yung paa mo. Ilagyan mo ng 1 + 1 = 3. Sabi ko, magdasal kayo ng mag-asawa. Purihin ang Panginoon, talaga po sinunod nila. Kaya po, nung bumalik po yung doktor na NX3 ulit, siniminto na lang po. Ngayon po, nagpapagaling na lang po siya. Ilang buwan na po makakalakad na siya. Salamat po sa Panginoon. At saka po ito pong 2014 po, 2015 po, nakinig po ako ng playback ni Brother Mike. Doon po ako tinatagpo ng Panginoon ulit. Nakinig po ako lagi ng playback ni Brother Mike. Tapos po, hinanap po namin yung mga gawain po sa Taiwan. Nagte-text po ako dito po sa Pilipinas po, sa mga ka-sister po namin. Talaga po hinanap po namin yung mga gawain po doon. Naka-attend po kami doon talaga po. Hindi na po kami yung gumagala po sa makabundong buhay. Doon na po kami talaga nakikinig na pumupunta po sa gawain. Saka po tuloy-tuloy po pakinig namin sa DWXI. Kahit po mga Taiwanese po nakasama namin. Talaga po kasi po, sumisigaw, hallelujah, hallelujah, sabi po gano'n nila. Samantala po yung amo ko, pinapagalitan po ako. Sabi niya, huwag ka makinig niya, nasiraan ka na ng ulo. Sabi ko, sa loob ko, hindi ko po pagpapalit. Yung magalit man po ka sa akin, pero matuloy pa rin po pagkikinig ko. Sabi ko po ganyan sa akin. Pero ngayon po, pinapabayaan niya na lang po ako kahit matagal po malakas po yung radio ko. Talaga po, hindi ko na po pinapatay yung akin internet. At pasalamat din po ako sa mga gospel choir po. Kasi po, pagka nagtawanan po sila, talaga po kahit marami po kami mga trabaho, talaga po kami masaya po. At saka malakas po kami na kami nakakabati, kami nakakatanggal ng pagod. Saka po yung mga sa DWXI po, nagpapasalamat po kami kasi po, saya po talaga pag makinig ka. Dahil po, kahit anong trabaho po, kinakaya po namin hanggang gabi po. Kaya po, pinabalik ako pasalamat sa Panginoon pa po. At yun pa po yung pagbalik ko po dito nung February 17, umuwi po ako, nanalangin po ako sa Panginoon na sagot po ng amo ko lahat ng aking gagastusin. Back and forth po, sinagot ng amo ko aking plane ticket. Yun nga po, inabot ko sa ating punong lingkod. Sabi po, kasi kung sinagot ko, ibigay ko po sa ating punong lingkod. Inabot ko po, purihin ang Panginoon. Praise the Tapos Lord. po, nung Martes po nung sinamahan po kami ng aming ka-brother na makalapit kay Brother Mike. Talaga naman po, napakaputi ng Panginoon at saka po gumagabay sa amin. Saka ngayon po, kala ko po, yung huli na po kami talaga hindi na po ako makapagpatotoo kasi po babalik ako sa March 15 po sa Taiwan. Sabi, nakasabay ko naman po si Brother John Dick Kestas po. Talagang sabi, sister, wag patotoo ka. Purihin ang Panginoon. Pinalista niya po ako, sinamahan niya po ako. Kaya po maraming salamat. Kaya po, Amen. Purihin ang ating Amen. Panginoon. Salamat po. Hallelujah! Thank you, Lord. Ayan. Ayan po ang ating kapatid, Brother Sam, si Sister Lorena Austria Ayan, ng nakalimutan Taiwan. pong maipakilala kanina dahil masyado pong excited, ano? Opo, Kaya siya masyado po ay na-overwhelmed ng presensya ng Diyos. siya po ay nanggaling sa Taipei, Taiwan. Yan pong ating gawain dyan, I think, ay sa Puren University. Ayan, Amen. Taipei. Praise Okay. the Lord. At ang susunod, Brother Sam, galing po ng San Antonio, Texas, USA. Parang malapit lang ito, ah. Siya po ay walang iba kundi si Sister Agustina Sapanta. Purihin ang Praise the ating Lord. Panginoon. Hallelujah. Ay, salamat po, Panginoon. Andito na ako, Yahweh El Shaddai, sa pangako ko sa iyo. Sabi ko dyan, ako tatayo, Panginoon, sa tinayuan ni Brother Mike, nang pinagaling niya ako. Salamat, Yahweh El Shaddai. Brother Mike, andito na ako. Pinatotoo ko pa yung kagalingan ko na ginawa ni Yahweh El Shaddai sa akin. Noong July po, nagkasakit ako. Galing akong Canada, umuwi ako sa Amerika. Tapos, hindi ako makalakad.
ang aking paa, pag bumangon ako, hindi ako makalakad, tatayo muna ako dahil matutumba ako. Tapos yung sabi ng anak ko, Mama, manood tayo sa El Shaddai. Noon niya ang TV sa YouTube. Tapos, ayun, nakita namin yung gawain ng August 22nd, yung 31st anniversary. Tapos nakita ko si Brother Mike, sabi ko sa anak ko, ito anak, picturean mo kami ni Brother Mike. Baka sakaling gagaling ako, magpapatotoo ako. Kasi tumabi ako sa TV at tapos hinipo ko yung mukha ni Brother Mike, pati yung damit. Sabi ko, baka sakaling ako gagaling, uuwi ako ng Pilipinas at magpatotoo ako. At kinabukasan nga ako'y nakalakad. Sabi ko, oh my God, Jesus Christ, gumaling ako. Praise the Lord. Sabi kong gano'n, hinipo ko ulit yung mukha ni Brother Mike at pati yung damit niya. Sabi kong gano'n, kagaya nung si Jesus na yung babaeng dinudugo ng 12 years. Sabi ko, hipuin ko si Brother Mike. Pag gumaling ako talagang uuwi ako ng Pilipinas. At ito na po ako, Yahweh El Shaddai. Pinatotoo ko pong gumaling na ako. Nakalakad na ako. Hallelujah. Natakbo na ako, Panginoon. Nandito na ako. At salamat, Yahweh El Shaddai at Brother Mike. Ikaw yung representative ng Diyos dito sa lupa. Praise Salamat. the Lord. Salamat at marami pong salamat sa inyo. Hallelujah. Ayan. Salamat sa Talagang Diyos. Grabe yung kanyang excitement. Nanginginig Opo, pa. opo. Grabe yun. Grabe talaga ang Panginoon, Ayan. Brother Sam. Sister Agustina, kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Okay, at ang ating last sharer ay nanggaling pa sa Tanawan City, Opo. Batangas. Kilalang kilala po natin to ang ating kapatid, Sister Josie Javier. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Diyos, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at kay Brother Sam at saka Sister Werling. Salamat sa Panginoon na binigyan muli ako ng pagkakataon upang pasalamatan ko siya sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay sapagkat ako po ay lahat ay pinagdaanan pero naramdaman ko yung presensya niya lagi sa akin. Dati ang aking isinishare kung gaano kabuti ang Diyos sa lingkod niyang si Brother Gillian. Pero ngayon, binigyan niya rin ako ng dapat ipatotoo sapagkat sa akin mismo naganap ito nitong nakaraang buwan lang. Sa pagsisikap ko na makatawid kami, sa pagsisikap ko na mapunuan ang lahat ng kapangangailangan, nakalimutan ko yung sarili ko. Napabayaan ko rin, dumating sa point na hindi na ako makabangon, hindi ako makahawak kahit ano. Nagdasal ako sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon dahil hindi ko naaabusuhin ang biyaya mong buhay sa akin. Gagawin ko to, gagamitin ko sa tama. Mamahinga ako kung dapat sapagkat lahat ay binibigay mo sa amin. Lord, sabi kong ganon isang gabi, gapang ako pumunta sa CR, hindi na po ako makalakad. Tinitigan ko si Brother Gillian, ipanalangin mo ako dahil kapag ako ang magkaganito, baka ako'y hindi ko alam kung anong gagawin mo para sa akin sapagkat alam kong ikaw pa lang ang inaalagaan ko. So purihin ng Diyos, minutes lang po, naramdaman ko kung paano kumilos ang Diyos sa akin. Gapang ako pumunta sa CR, gapang pa rin ako bumalik sa higaan. Kinabukasan, nagdasal ako, natulog akong mapayapa. Kinabukasan, ginising ako ng Diyos na parang nagdahilan lang. So, hindi na panatag ang loob ko. Sabi ko, Lord, salamat ng marami. Pero sabi ni Brother Mike, kailangan suriin ang sarili at kailangan magpasuri sa doktor. Pumunta ako sa doktor, ang sabi niya lahat ilapalaboratory mo kung saan nanggagaling ang lahat ng yan. Lord, salamat po sapagkat dumating nung last Thursday ang result ng aking laboratory. Clear po lahat. At sabi ko, Lord, salamat sa iyong kabutihan sapagkat alam kong ikaw ang Diyos na hindi nagpabaya sa amin lahat. So lahat ng kapurihan ay ibinabalik ko sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagmamahal lagi sa ating purihin ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God.